Right? Good morning! At ito tayo ngayon sa another topic natin about under principles of communication, which is the amplitude modulation or nang tawag na AM. Previously, nahapyawan naman natin to sa chapter 1 o sa introduction about amplitude modulation or modulation. Then this time, didiscuss natin yung concept, principle about amplitude modulation. But first, discuss muli natin yung modulation is the process of changing one or more properties of the carrier in proportion with the information signal. Take note na yung term natin na first process, kaya modulation yung process na yon. Then changing one or more properties. Ay, depende yan. Nahapyawan na natin sa introduction yon na yung properties na to ay can be amplitude, time, frequency, then sa phase. Yan. Yung tatlong properties na yan, okay? Na i-change of the carrier signal. Take note na yung binabago natin o chine-change natin yung properties ay yung sa carrier signal. At ang nagbabago ay yung information signal. Okay? Carrier signal, a high frequency signal in which the amplitude is constant. Okay. Then, modulating signal, a low frequency information which may be single or a complex waveform made up of many frequencies. Okay, natin yung carrier signal. Okay, the least single lang yan. Okay. Single frequency lang yan. Then, high frequency. Kumbaga, yung carrier frequency much greater sa modulating frequency. O ito, itong modulating signal na yan. Much higher yan. Okay? Mas mataas lagi yung carrier signal compared sa modulating signal. Then, ang characteristic ng carrier signal, okay, para maging carrier signal siya ay constant yung amplitude. Ibig sabihin, fix yan, hindi nagbabago. Pag pabago-bago yan, hindi siya pwedeng maging carrier signal. Magkakaproblema tayo dyan. Okay? So, pagtatransmit ng information. Then, yung modulating signal is low frequency information. Kaya ito nga, yung carrier signal much higher compared to modulating signal. At yung modulating signal na yan, okay, tulad na binas natin, ito rin yung information signal. Okay, information signal or baseband signal. Okay, na-discuss na natin to sa chapter 1. Okay, which is can be single or a complex of waveform. Example, itong voice natin. Okay, complex yan. Maraming frequency na po-produce. Hindi isa lang yan. Pero pwede naman na single lang yan o isang tone lang yan. Okay, then, again, yung example, pag sa AM station, okay, ang mga sample ng carrier signal dyan, okay, yung 774, yan, AM. Yan, yan yung isa sa madalas pakinggan namin ng aking ama, ng aking ina, yan, sa AM station, 774. Yan yung carrier signal. At yung modulating signal dyan, okay, yun yung voice ng DJ o ng announcer. Okay. Yan. Yan yung boses na. Kaya yun yung pinaka-boss yun. Modulating signal. Okay. Sa FM naman, okay, madalas kung nakikinig kayo sa 97.9, yan yung modulating, yan yung carrier signal. Okay. Ito in megahertz. Sa FM naman, yung mga station doon, okay, station ng TV, yun yung mga modulating carrier signal. Okay? Importance of modulation. Bakit nga ba kailangan natin ng modulation? First is reduce the height of antenna. Okay? Without modulation, ang height ng antenna ay sobrang haba. Okay, paano natin nasabi? Example, ang voice frequency, okay, yung voice natin, frequency, is nasa, sabihin natin na 3 kHz. Okay, 3 kHz. Kung halimbawa mula dito sa BSU, para makarating sa Robinson, sisigaw ka.
di ba? Kailangan sigaw na sigaw. Para umabot yung boses mo hanggang sa Robinson ay una, kailangan ng kumpletong katahimikan. Tahimik lang ang paligid. Tahimik. Pangalawa, walang barrier, walang nakaharang. Pangatlo, sisigaw ka ng malakas. At yun ay, take note, possible na umabot hanggang Robinson. Kaya kung yan lang yung voice mo, yun normal. Okay, sabihin na natin na gagamitin mo to sa magiging electronic communication na pero walang modulation na mangyayari. Possible naman yon, po pwede yon. Okay? Walang modulation na nangyari. Example, yung sa trompa. Okay, yung trompa. Ano yung trompa? Yung mga malalaki. Pag yung may mga nagbebenta ng kamote, bili na kayo ng kamote. Yun lang yung bitbit noon, yung trompa lang yon. Okay? Napalakas lang siya ng konti, pero walang modulation na nangyari doon. Possible bang man yun? Yan, wala siyang antena. Pero kung lalagyan natin siya ng antena, at ang formula natin, antena, given itong frequency, wherein ito, yung antena, yung wavelength na to, o yung wavelength yan. Okay? Yan, sabihin natin yung length ng antena. Okay? Para makuha yan ay speed of light, okay, S na lang natin, divided by frequency. Okay? Ano ba yung speed of light? 3 times 10 to the 8 meter per second. Then, divide natin sa 3 kilohertz. Therefore, yung wavelength, okay, yung wavelength ay nasa 100,000 meters. Okay? Ganyan kahaba. Ay, sir, bakit height? Reduce the height of antenna, but hindi reduce the length of antenna. Bakit height? Kasi originally, yung umpisa, yung mga ginamit na antenna for electronic communication, okay, lalo na yung sa mga station, patayo yan. Okay, yan yung mga ground. Kung may mga makikita kayo sa saan bang lugar yon? Sa Bukawi, yan, sa FEBC, meron dong antena. Yung mga merong parang alarming pa ganyan. Ayan. Paganyan yan. Okay, gaying ang tawag yan, suporta. Tapos merong antena yung tuwid yan ah. Ayan. Antena yan. Yung mahataas na yun, antena yun. Kaya height of antenna. Patayo kasi siya. Kaya yun yung mga una. Kaya reduce the height of antenna. Which is kung 3 kHz yung frequency gagamitin mo, walang modulation, 100,000 meters yung taas niya. Okay? Pero kung gagamit ka ng modulation technique, which is mas mataas yung frequency gagamitin mo, yung carrier, sabihin na natin na 3 MHz. Okay? 3 MHz, same pa rin 3 times to the 8 meter. Ang magiging height na lang ng antena mo ay 100 meters. Okay? Mas mababa. Okay? Itong 100 meters na to, okay, pwede pa yung i-divide sa 4. Same din naman ito. Okay. Ito na yung pinaka maiksing antena na kung saan pwedeng masagap yung signal. Ito, didiscuss nyo ito pagdating nyo sa transmission line and antenna system. Okay, kung bakit po pwede yung hanggang divided by 4 o hatiin pa siya sa 4. Therefore, ito, 25,000 meter. Ito naman ay ito, 25 meter na lang. Mas maiksi. Kaya yun yung advantage ng paggamit ng modulation. Reduce the height of antenna. Eh, yun yung mga nasa cellphone eh. Diba? Palibasa, in gigahertz yan. Okay? In gigahertz yan. Kaya, mas maliliit pa yung mga antenna dito. Okay? Halos di na nakita. Pero yung antenna niya, nakapalupot yan sa loob. Okay? Kapaikot yan. Loob. Then, avoid mixing of signals. Yan na may another advantage. Okay? Pag sinabi natin na mixing yung magka-sama-sama. Example, sa AM, di ba? Okay, sa AM receiver, maraming istasyon yan. Okay, di ba? Maraming istasyon yan. Ang tendency, kung iisa lang yung carrier signal ng bawat station, okay, magkakaroon ngayon ng interference lahat yan at hindi malinaw yung
masasagap mong istasyon. Kaya, may iwasan yung pag-mix ng signal o yung mismong nare-receive mo. Kaya, yun yung advantage. Ayun nga, kung halimbawang may kausap ka doon sa Robinson at kayo nandito sa BSU, ay A to BSU to Robinson, marami kayo nandito sa BSU at marami din nakikipag-usap papuntang Robinson, mano-mano, ano tendency, sabay-sabay mo kayong sumigaw, okay, hindi maiintindihan sa Robinson. Kahit na ang language mo ay Chinese, ito Japanese, ito naman ay Korean, hindi pa rin maiintindihan niya kasi naglalabo-labo na yung signal. Kaya, importance ng modulation. Then, increase the range of communication. Nga, kitang-kita naman na example natin sa Robinson BSU, hanggang doon lang. Pero kung gagamit ka ng antenna, example dito, ay mas malayo na re-receive mo ang natatransmit mo na signal, which is na-experience naman natin. Okay? Yan ay dahil sa modulation. Allows multiplexing of signal. Yung say multiplexing of signal, example, multiple siya. May signal 1, signal 2, signal 3, signal 4. Iba't iba siya. Then, papasok sa tinatawag natin na multiplexer. Yan, multiplexer. Tendency niya, paglabas dito ay isang signal na lang siya. One transmission na lang yan. Ito, 4 yung transmission, pero pagdating dito ay isa na lang yan. Dahil yun sa multiplexer. Of course, ito, iba't ibang carrier frequency yung ginagamit, papunta sa to. Then, pag-pass through sa multiplexer, isang transmission medium na lang siya, pero maraming signal o information yung nandun. Yan yung multiplexer. Allows adjustment in the bandwidth. Okay? Depende doon sa antenna mo, okay? Sa modulation technique, pwede mong mapaliit o mapalaki yung bandwidth na gagamitin mo. Example, mas malaki yung bandwidth ng FM compare sa AM. Yan. Then, improves quality of reception. Of course, na-avoid mo yung signal, mas malayo yung nararating ng signal mo, okay? Mas maganda yung reception. Yan yung importance ng modulation. Kaya, ang unang-una naman talaga na-develop is amplitude modulation. Kaya, dito natin diniscuss yung importance of modulation. Okay?